Magandang araw mga kababayan. Welcome back to the channel kung saan hindi tayo natatakot magsalita ng katotohanan kahit gaano kainit. Today, deep dive tayo sa latest Davao drama. Epal na busita, naghugas kamay, natakot kay Pulong Duterte, idinamay pa si Mayor Baste Duterte. Ano ito? Circus ba o legitimate advocacy? We will break it down fact by fact, no chismis, puro sources. Kung ikaw ay youth na gustong maging woke sa politics o OFW na gustong updated kahit nasa abroad ka, stay tuned for the next couple of minutes. Hit that like button now para ma-boost ang algo at subscribe if hindi pa. Let's go! Una, ano ba talaga ang pinagmulan? Si retired Colonel Bonifacio Busita, dating congressman ng One Rider Party List, founders ng Riders Safety Advocates of the Philippines, RSAP, may advocacy laban sa maingay na modified exhaust. Sa national level, may standards, pero sa Davao, mas strict ang Comprehensive Transport and Traffic Code. E di mas maganda yon, di po ba? January 29, 2026, approximate po yan, pumunta siya sa Davao City Hall para magreklamo. Inconsistent enforcement daw. Nagrereklamo mga riders ng iba't ibang treatment, pero instead of calm dialogue, may reports na nagtaas siya ng boses sa CTTO employees. Cue the drama. Parang dating military man na sanay mag-command, pero sa Davao, hindi lahat sumusunod sa yes, Colonel. Okay, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Ngayon, let's call it like it is. Critical lens on Busita. Una, bakit sa Davao pa? Okay? Bakit sa Davao pa? Sa laki ng Pilipinas, bakit hindi muna sa ibang lugar? Sa Ilocos Norte. Baka wala naman po nagre-reklamo kasi. No? Alam nyo, nung punta ako sa Ilocos Norte, grabe ang daming maingay. Tapos, walang helmet yung iba, di ba? Parang targeted para mag-viral at magpapamansin. Siyempre, pag nagpunta ka sa Duterte country, ay nako, tapos lumabas ka ng buhay, ay okay ka, di ba? Joke lang po yun. Pulong mismo sinabi, nakakapagtaka talaga. Dito pa sa Davao, napiling umiksena. Oy, nako. Pangalawa, kahit advocacy ang goal, ang style, sigaw-sigawan sa employees na nagtatrabaho lang. That's not leadership, that's arrogance. Hindi ka elected sa Davao, bro. Respect the locals. Parang epal talaga. Pupunta sa lugar ng iba, gumagawa ng eksena para sa clout. Fact check. City employees were enforcing the law para sa peace at quiet residents. Kung may issue sa ordinance, mag-file ng proposal, mag-dialogue, hindi magdrama. Busita's response, naghugas kamay, hindi ako bastos, pero ang video clips show tension. Colonel, sa Army, pwede ang drill sergeant voice. Pero sa public service, emotional intelligence muna bago mag-command. Okay pasikat mode on for possible 2028 Senate run. Kasi last time around, tumakbo ito bilang senador, natalo pero mukhang pero ganitong style, backfire yan sa Davaoenos, yari ka. Akala ko pa naman parang kumakampi sa mga Duterte, hindi naman pala. Anyway, flip the coin. Let's give props kay Congressman Pulong Duterte. Una, spot on ang Respect Davao call out. Elected siya ng Davaoenos. Alam niya ang pulso ng lungsod. Sinabi niya, criticism welcome, pero arrogance, no way. Tama yan. Dialogue over chat tricks. Pulong defended the employees. They were just doing their jobs. At reminded Busita, hindi ka elected dito.
Intellectual point ha, local autonomy matters. National advocates should respect local ordinances unless unconstitutional. Davao Ordinance protects public order from noise pollution, valid public health issue. So Pulong didn't shout back. He used facts and calm rebuke. Class act, no? Class act po yung mga kabataan. No? Para sa mga kabataan, this is how you defend your turf without losing composure. Pulong showing leadership na hindi umaasa sa drama, kudos. Okay, ngayon, si Mayor Baste, idinamay ni Busita. Bakit? Kasi under his admin and enforcement, pero malinaw, Baste not directly involved sa incident, pero ang ordinance ay ang kanyang city. Bakit favor ka Baste? Kasi he maintains discipline in Davao, strict but for the greater good. No need for outsiders to grandstand. If issue talk to the admin directly, Busita dragging Baste shows desperation para kung hindi ako pakinggan, idamay ko na ang mayor. Talaga lang ha. Okay. Davao under Duterte's has peace and order record. Nung pumunta po tayo dyan, tahimik po. No? Lumabas nga ako ng madaling araw dyan. Mga banda-bandang gabi. No? Naglakad ako. Okay po no? So anyway, Baste continuing that legacy. Busita, kung gusto mong baguhin ang batas, mag-campaign ka sa halalan. Huwag mong gamitin ang City Hall as stage. Baste, steady lang ha. No drama needed. Okay ha? Okay, mga kababayan, bago tayo mag-conclude, let's go deeper pa. Kasi may bagong developments. After Pulong's Strong Respect Davao statement, sumagot na rin si Colonel Busita sa mga interviews at videos niya. Hindi raw siya sumigaw ng bastos. Denial niya sa shouting match. Sabi niya sa kanyang rebuttal, hindi ako arrogant, legitimate advocacy ito. Pumunta kami sa City Hall para mag-courtesy call kay Mayor Baste Duterte pero wala siya noon. Kaya sa staff na lang nag-usap. Courtesy call daw pero naging courtesy call out. Pero seryoso, sinabi niya na consistent ang grupo nila, RSAP, sa paghingi ng dialogue sa inconsistent enforcement. National standards versus local ordinance. Clash daw talaga. Halimbawa, ang Comprehensive Transport and Traffic Code ng Davao ay mas strict sa modified tambucho para sa peace and quiet. Valid naman yan para sa residents na nagrereklamo sa ingay, lalo na sa gabi. Pero ang claim ni Busita, may mga riders na nagrereklamo na iba-iba ang treatment, parang selective enforcement. Okay, intellectual point dito para sa inyo, mga kabataan at OFWs, local autonomy versus national advocacy. Sa federalism discussions natin dati, ganito talaga. Local laws can be stricter if hindi unconstitutional. Pero kung may inconsistency, dapat may due process, hindi sigawan. Busita si style, military background kasi, sanay mag-issue ng orders. Pero sa civilian setting, lalong-lalo na sa Davao, ng peace and order and pride, that tone can come off as epal or bastos kahit hindi intentional. Now, bakit idinamay si Mayor Baste? Sa response niya, paulit-ulit niyang binanggit, I tried to see Honorable Mayor Sebastian Baste Duterte for courtesy, pero wala siya. Parang subtle shade or genuine. Mukhang ginamit para i-justify na hindi siya basta dumating para magdrama. May intent daw na mag-usap sa top. Pero critics say, kung ganon, bakit hindi muna coordinate properly? Bakit diretso sa employees? Classic case of good intentions, poor execution. Fun fact check para sa inyo. From GMA Regional Office at Politico Reports, February 15 to 17, Pulong emphasize, criticism is welcome, arrogance is not. At sinabi pa, you were not elected here. Our people chose their leaders. Respect that. Spot on para sa local pride. Davaoenos elected the Dutertes for decades dahil sa disiplina. No wonder defensive sila kapag may outsider na parang nagdidikta. Pero balance tayo. Busita's group denied a full shouting match per TV5 February 16. Baka heated discussion lang, na-overreact. At valid naman ang issue noise pollution is real public health concern. Sa ibang cities, modified exhaust talaga problema sa traffic at peace. Kaya may point si Busita na advocacy level.
Nako, Colonel, kung gusto mong i-ride ang issue hanggang sa Senado sa 2028, okay lang. Pero wag mong i-ride ang sigaw sa City Hall. At kay Pulong ha, solid defense. Pero sana next time, invite mo na lang siya for coffee sa halip na public call out. Baka magka-dialogue pa. Ayan, kape muna tayo. Yan. Okay ha? Comment down below. Team Pulong ka ba? Respect Davao first. Team Busita. Advocacy needs national push. Neutral. Both have points pero dialogue muna. Drop your thoughts. Mga OFWs abroad, paano ba ito nakikita nyo from afar? At kung may videos or sources kayo, share sa comment section para ma-verify natin together. Wag mag-skip ha, para may bonus analysis pa sa implications for 2028 elections after this. Okay ha? Ngayon, arm na kayo with more facts. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At so anong verdict ha? Busita may points advocacy pero delivery sablay, leading to Pulus justified clapback at Baste being unnecessarily dragged. Lesson for all ha? Advocacy yes, pero with respect and facts, hindi drama. Mga kabataan at OFWs, maging critical thinkers tayo. Huwag basta maniwala sa viral chismis. Research muna. Ano sa tingin ninyo? Comment down below. Team Pulong, Baste, or Team Busita? Like if truth hurts, share if you learned something, at don't forget the membership plug ulit. Salamat sa mga salamat sa panonood hanggang dulo ha. See you sa next episode. God bless you all. God bless the Philippines. Peace out at mabuhay po ang Pilipinas.